Oh, yan mga ka-rides. Ay, buhay na buhay pa po tayo. Okay. Matagal lang talaga akong nawala, no? Halos 3 months. Ang talagang purpose ko doon, gamitin ko muna ng gamitin itong si Zeus, ang ating Easy Ride 150 Fi, bago ko ibigyan talaga ng update. Noong nakaraan kasi nagbigay ako ng update, 5 days lang yung motor pa natin noon. Ang daming barat, 5 days pa lang kasi yan. Kaya alam mo, hindi ko talaga kayo maintindihan no? O ngayon, 3 months na to. Tapos sasabihin na naman nila, 3 months pa lang kasi yan, dapat 1 year what ko sa inyo, okay? Basta ito, ang update na to para doon sa mga ka-rides natin na mga nagtatanong. Yan, nasa cellphone na yung mga inquiries ninyo, yung mga nag-PPM sa akin, tinatandaan ko talaga para kumbaga sabi ko pag vlog ko, masagot ko lahat. So simulan na natin. Bago yan, intro muna. Peace lang, walang away. Peace lang, walang away. Huwag ka matapang subukan. Dapat palagi bit-bit ang itlog. Bit-bit, 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 bit-bit. Yon, so kamusta na nga ba si Zeus after 3 months? At ang kanyang natatakbo na ay 991. O yan, sasabihin nyo mga ka-rides, no? 3 months na yan, coach. Bakit 991 pa lang yung natatakbo niya, no? Alam nyo kasi, kung kayo ay nakafollow sa akin at nanonood kayo, sinabi ko na nung mga vlog ko noon na malapit lang kasi yung bahay ko sa trabaho. Kaya nga, yun din yung dahilan kung bakit inabot ako ng 3 months bago magbigay ng update. Ginamit ko ba ito ng ginamit? Sa Excel lang kasi ng biyahe ko. Pero yun no, 3 months, magwa 1,000 pa lang. And actually, nung nakarang araw lang, 26 ngayon mga ka-rides ha. Merry Christmas sa inyo pala. Noong 24, dinala ko to kila Sir Archie. Ayan, yun yung video. Yan yung first change oil ko. Diba, nung inabot halos ng 1,000 kilometers bago ako nagpa-change oil. Pero ang talagang payo nila Sir Archie, 500 kilometers pa lang dapat nagpapa first change oil na. Pero kasi sinagad ko dahil sabi ko nga, katwiran ko naman, malapit lang biyahe ko hindi masyadong laspag sa akin talaga yung motor. Kaya nga inabot ako ng 3 months bago maghalos 1,000. So sa palagay ko ngayon mga karay, sa loob ng 3 months na yon, nagamit-gamit ko na talaga siya kahit maiksi lang yung biyahe, pabalik-balik. Pinakamalayong napuntahan ko pa lang is from Quezon City to Valenzuela, balikan. Kasi ang lapit lang talaga ang trabaho ko dito sa bahay, no. So sa span na yun, no, 3 months, halos magwa 1,000 kilometers. May mga na-encounter na rin naman ako na tingin ko is worth sharing sa inyo. Lalo na doon sa mga nagbabalak pa lang bumili. Unang napansin ko mga ka-ride sa motor na to, no, sa 150 Fi, mas mabibrate talaga to. Okay? Yan yung unang-una ko napansin talaga. Kung ikukumpara doon kay Prince, yan si Prince, oh, diba naka-stock siya. Yan yung patunay na talagang ito lang muna ginagamit ko. Para lang mabigyan kayo ng update at para maramdaman ko kung may ma-encounter ba ako dito. So, yun yung una, yung vibration. Talaga ma-vibrate to. Actually, pwede kong pakita sa inyo. Ibuksan natin, Yan, unang bukas. Yan, mga ka-rides, tingnan nyo, ingay nung aking, hindi ko lang alam kasi may stabilization tong aking camera Pero ang ingay, di ba? Kailangan mahawakan ko pa to para mawala yung ingay ng vibrate. Ayun, mga ka-rides, vibrate talaga. Ayan, sana nakikita sa camera. Medyo maganda kasi stabilization ng camera Pero ma-vibrate talaga to kung kukumpara mo sa stock ng 150N. Pangalawa, madaling magasgas mga ka-rides. Ito in particular, itong visor. Hindi ko muna yan pinahiran ng pampakintab ko. Kaya yan, kitang-kita, Hindi ko alam kung mapapansin nyo, Ang daling magasgas nito. Saka yung ibang parts, okay, maalaga lang talaga ako mga ka-rides pero madaling makikita mo talaga pag wala na sa personal. Medyo gasgasin siya, kaya ingat lang kayo, hindi masyadong big deal kasi may mga nabibiling ang pampahid, gaya kung may pinapahid ako. So, yun yung magiging solusyon ninyo, Pero ingat-ingat lang. Stock tires, yan. Madulas daw ba? Okay? Madulas siya sa mga first 100 to 200 kilometers ng motor ninyo, Pero after that, mga ka-rides, nawawala na rin yung dulas. Kasi nga, ang ating tires is dapat binay-break in din, kumbaga. Kaya,
Yun, huwag kayo masyadong mag-alala dyan. Naka-stock tires pa ako, harap at likod. Yan. And total, nandun na tayo mga ka-rides. Yung laging inquiry sa akin, okay na daw ba yung mugs? Yan. Okay na siya mga ka-rides. Actually, hindi ko nilagyan ito ng pampakintab para mas makita nyo agad kung may crack. Ilang beses na rin ako nasaldak. Yan. At patunay na ako ilang beses na nasaldak. Ito mga ka-rides, tignan nyo. Yan, itong mudguard, may mga gasgas na. Tumatama kasi siya dito. Sa naka-usli na to, no? Sa compartment natin. Ayan, pag nasasaldak talaga kayo, yan, magbabagsak talaga siya, yan, tatama. Kita nyo ba? Nagagasgas talaga. So, ilang beses na ako nasaldak. Okay naman, hindi naman, wala pa siyang basag. So, ibig sabihin, okay na yung version to ng mugs ng ER150 Fi. And balik tayo dito mga ka-rides sa mga nag-i-inquire sa akin. Pwede daw ba ito i-lowered? Tingin ko mga ka-rides kung maglo-lowered kayo nito, yung talagang magandang klaseng shock na hindi siya kumbaga yung bumababa ng todo. Kasi pag nag-lowered pa kayo, eto mga ka-rides, mas lalong lalapit dito. So mas matinding mas malaki yung chance na gagasgas, magbabangga. Okay, kaya ako hindi pa ako nagpapa-lowered eh. Siguro kung papa-lowered nyo to, ang gagawin nyo, tatabasan nyo to. Medyo mako-compromise lang yung inyong underseat compartment. Okay, kasi pag binawasan nyo yan, liliit yung capacity. Pero ito nga kasi nagtatama. Okay, pero good thing dito mga ka-rides, napansin ko, kahit wala ka na ditong ilagay na yung mudguard na ginagawa nila, para hindi daw ito madumihan ang iyong loob dito sa makina. Okay na kahit di ka nang maglagay kasi lahat ng putik sinasalo nito eh. Nasalo niya. Tapos nandito lang lahat ng putik. Okay, ang patunay niya mga ka-rides, ito. May papakita ko kayo ng video. Gamit ko dyan is yung regular ko lang na cellphone na pang araw-araw kasi nga nag-uulan nung nakaraan. Chinek ko kasi nasaldak nga ako eh. So chinek ko to. Tapos pagtingin ko dito ang daming putik. Ako yung nagtaka din. Ito yung malinis. Kasi nga sinasalo lahat na ito yung putik. Ito yung mga ka-rides. Panoorin nyo. O, di ba mga ka-rides? Malinaw, Hindi nyo na kailangan maglagay dito ng pangharang. Nasasalunan nito. Kasi so far, naka-stock ako. Goods kasi yung goods sa akin yung bounce na itong stock na shock natin. Okay, wala akong problema dyan. Pag talaga nasasaldak lang, lalo na pag may angkas, talagang nagtatama lang to. Pero, hindi naman yung big deal, Okay lang sa akin yun. Yung front shocks natin, okay din yung mga ka-rides. Wala pa akong ginagawa dyan. Tapang repack dyan, stock pa din yan. Maganda naman yung feedback niya kapag sa mga dubak. Okay, so dito tayo mga ka-rides. Total, nandito na tayo sa harap eh. Itong sensor, yan. Kamusta daw ba sensor ko? Walang problema sa akin mga ka-rides kasi ako mismo naglilinis ng motor ko eh. So pagdating dito sa part na to, dahan-dahan lang ako. Sa mga walang time maglinis, tapos di ba pinapa-car wash nyo, sabihin nyo na lang siguro yung mga nagka-car wash na wag i-direkta dito yung pressurized na tubig kasi dito nga yan nasisira. Pero sa akin so far walang remedyo dyan, walang glue, walang kung ano dyan, stuck yan, okay pa yan. Sabi pala sa akin ni Sir Archie mga ka-rides, kasi may lumabas na pang NMAX version 2 na daw to, hindi po yun. Sabi ni Sir Archie, nung kailangan lang na maglabas ng planta ng mga bagong ER150 Fi, naubusan lang sila ng kanilang sensor. So kung ano yung available doon, ikinabit. Kaya may mga ibang lumabas na 150 Fi na iba yung sensor. Pero hindi daw yon, sabi ni Sir Archie, malinaw, hindi daw yon pang NMAX version 2. So wala po tayong pamalit dito. Kung masisiraan kayo, kung hindi, pumunta kayo sa dealership nyo or sa kasa, kayo magtanong kung meron silang binibentang stock nito. So yung gas tank capacity na sa akin, nasukat ko na to,
8 liters. Meron daw 10, meron daw 12. Ganun daw talaga yung sabi ni Sir Archie, no? Nag-iba-iba din yan kung ano siguro yung available sa planta yung nilalagay nila. Pero sa akin, doesn't matter. Kahit ang napunta sa akin is 8 liters lang. Tapos sa iba, 12. Wala namang problema. Speaking of gas tank, mga ka-rides, punta na tayo dito. Yung nangyari kasi sa akin. Yan. Itong aking fuel tank, no? Itong gas tank ko. Itong part na to, hindi naman talaga to pinapasukan ng tubig. Stock to, mga ka-rides, ha. Yung butas nyo, yung nasa taas pa. Hindi ako nagpapalit. Nga lang, kapag ako'y naglilinis at napapabuhos ako ng tubig dito, no, diretso, napapansin ko itong part na to na pupuno ng tubig. Hindi siya kusang bumababa doon. Kailangan ko pang sundutin ng stick. Ito, itong drainage. Ito yung drain niya eh. Sinusundot ko pa yun ng stick. So may video din ako niyan, mga ka-rides. Ito, check nyo. O, diba mga ka-rides, nakitang-kita, no? Na pupuno to, tapos sinundot ko lang yung drainage nung walis tingting, na ubos yun naman nito. Siguro maging aware na lang din kayo dito pag naglilinis kayo, no? O kaya kung ito ay mabababad sa ulan. Okay. High RPM. Yun, sige. Sama ko na to. Kapag unang arangkada tong mga ka-rides, medyo may tinatawag talaga tayong, sabi nila, is delayed, no? Nag-high RPM siya muna. So kapag ako ay arangkada, itong RPM ko, mapalo pa yan ng mga 4. Pag may angkas ako, 5 bago marangkada. Okay, umaganto pa yan. Yan, mabot pa ako dyan bago siya marangkada. Okay. So, ito yung sinasabi ng karamihan na may delayed. Wala pa akong binabago sa panggilid niyan. So far, hindi ko masyadong problema yun, no? Kung ako ay umaarangkada ng 4,000, 5,000. Kasi, ang napansin ko naman sa kanya, kapag naman nakabuelo na siya, ang sarap niya nang gamitin, sa totoo lang. Doon ko nararamdaman na parang hindi ko na kailangan mag-upgrade ng panggilid. Kapag nag-start na akong pumalo ng mga 30 to 40 kilometers per hour, doon na swabing-swabe na siya. Konting piga mo lang ng throttle, talaga namang mahatak siya, no? So, umpisa lang talaga, galing sa stop. Medyo mahaba yung ipipisil mo sa throttle bago siya umandar. Siguro kung pagdating yung panahon, gusto ko siyang baguhin, na gusto ko ay konting piga, kakapit kagad, clutch spring, yung pinaka, kumbaga yan yung pinaka basic na pwede natin gawin. Magpalit tayo ng mas malambot na clutch spring. Tingin ko talaga matigas din yung clutch spring nito, kaya ang tagal mag-engage nung lining sa bell. Pero sa dragging, mga ka-rides, magwa 1,000 kilometers na ako. Wala pa akong dragging nararamdaman. So basically, nung nagpa-change oil ako, hindi pa to ginalaw ni Sir Melvin. Pero so far, okay sa akin yan. Stock pa ako, langis pa lang. Okay? Ilaw. Yung mga ilaw na ito, mga ka-rides, ay stock pa din, no? Buksan natin. Yan, stock pa lahat yan. So far, okay sa akin to. Gandang-ganda ako rito, kaya wala akong pinapalit dyan. Sa harapan naman, okay pa sila. Okay? No? Wala pang pundido dyan. Puging-pugi ako dyan. Kaya wala pa akong pinapalitan. Stock pa din yan. Riding comfort. Kamusta daw ba to? Sobrang komportable. Gaya nga sinasabi ko, mga ka-rides, kita nyo, may mga gasgas na yung aking upuan. Pero hindi pa ako nagpapalit. Kasi gustong-gusto ko yung upuan na ito. Pati ang aking back ride. Gustong-gusto rin. Yung position. Taas tong kamay. Medyo mahirap na siya sa traffic kasi mas mataas siya kung ikukumpara ko kay Prince, dahil si Prince ay semi-lowered na. So ito, stock pa to, medyo mataas siya kumpara kay Prince. Dahil sa lapad niya nga din, medyo mahirap siya sa traffic, pero manageable. Ang akin, gustong gusto ko yung tindig nito, kaya hindi pa ako nagbabalak na ipa-lowered.
Para sa akin, sakto lang yung haba niya sa lapad sa taas. Kaya naka-stack pa tayo mga ka-rides. Yung upgrade. No, last tayo mga ka-rides. Ano na bang mga na-upgrade ko dito? Meron tayong brake lever. Adjustable to mga ka-rides. Gustong gusto ko tong gatong brake lever kasi mas malapit yung kamay ko. Ayan o. Yung sa stock kasi medyo nakaganon eh. Ito, mas malapit. Iwas, ngawit. Tapos na-adjust ko pa. Pwede ko siya i-adjust. And then, nagpalit na rin tayo ng side mirror. Ito, malapad. Maganda. Maganda yung forma niya. Ayan. Ducati style side mirror. And then, syempre, dahil mahilig tayong tumingin sa cellphone, meron tayong cellphone holder. Okay? Motowolf style to mga ka-rides, pero mas mura to sa Motowolf. Kaya, ano to? Quality rin naman. Okay siya mga ka-rides. And then, naglagay ako ng top box bracket para sa aking top box. By the way mga ka-rides, ipopromote ko na rin. Etong lever, etong side mirror, etong ating CP holder, at ating top box bracket. Makikita nyo yan sa ating online shop na Thunder Pit Stop Shop. Yan, okay mga ka-rides, no? Pa-support na lang din sa shop natin. Lalagay ko dito sa baba sa description yung mga link sa mga may balak umorder. Ito mga ka-rides, no? Lahat ng to, lahat na nakikita nyo dyan. Okay. 4 pa lang naman yan. 1, 2, 3, 4. Lahat yan nasa shop natin. So wala tayong ibibenta sa shop halos, no? Sa ngayon, dahil nagsisimula pa lang tayo, wala tayong ibibenta doon na hindi swak o hindi ko pa tested. So mga ka-rides, please support po yung ating online shop, Thunder Pit Stop Shop. Sa mga may balak mong order, click nyo lang yung link sa baba. At mga ka-rides pala, may papakita ko sa inyo. Sa mga minsan pala hindi na ilalak itong inyong seat, lagyan nyo lang ng washer doon sa gitna. Yun din yung ginagawa pala nila Sir Melvin doon sa Caloocan, no? Sabi sa akin ni Sir Archie. And then dahil nga sa kapal ng top box bracket natin, no? Matibay ito mga ka-rides, tunog pa lang, oh. Quality. Hindi siya yung ampaw. Solid to, makapal. Dahil sa kapal nga nito, medyo nahihirapang isara yung upuan. Tumatama tong gilid. Okay? Pero no big deal, sabi nga ni Sir Archie, sa stock nga daw minsan, wala pang bracket, hindi na sumasara. Ang nilalagay daw nila ay palaman na washer. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Ako sa case ko mga ka-rides, dalawa. Dahil nga medyo makapal itong aking top box bracket. Quality talaga itong mga ka-rides. Pwede namang isa, pero sa akin ginawa ko ng dalawa para swak na swak. Okay, so far, maganda siya, no? Tapos madali siyang isara. Dahil nga, yun lang yung diskarte. Lalagyan nyo lang dun ng washer. So, yun, isang ganun nyo lang mga ka-rides. O, wala na, diba? Sarado na siya. Ginamit ko lang talaga muna siya in 3 months hanggang bagong mag 1,000 para at least, diba, legit or talagang kumbaga may katwiran yung ibibigay ko sa inyong update. Siguro naman sa 3 months saka sa 1,000 kilometers na araw-araw ko siyang ginagamit, talagang kung may lalabas diyang problema, lalabas talaga. Pero so far, wala naman. Ulitin ko ha, sabihin nyo 3 months, 1,000 lang. Malapit lang po yung trabaho. Huwag natin ipilit. Alam mo, gusto nyo magpaikot-ikot pa ako bago ako dumiretso sa trabaho. Okay. Kaya nga natagalan ako mag-vlog. Ginamit ko muna siya. So yun lang mga ka-rides. Always remember, bahala ka na, no? Kung gusto mo ng China bike. Basta kailangan lagi mong bitbitin yung itlog mo. At kung ano man mangyari, pinili mo yan. Huwag kang maningisi. Dahil tayo ay peace lang. Walang away. Thunder Pit Stop. Thunder Pit Stop. Like na, follow. Order na, para mas maganda.